yan nakikita nga natin yung pananaksak, although baliktad yung kutsilyo, ano, tapos yung pananapak, yung pambubuli. Kahapon po si Pebbles Talakera, kilala niyo naman po, napanood niyo na. Si Pebbles Talakera may revelasyon po na ang sinasabi, Sen, is ang huling habilin, ganun yung pagkakaintindi ko po, ang huling habilin ng dating Pangulo na si Duterte ay patayin si Marcos. O tapos, hindi lang si Marcos, kasama buong pamilya. Tingin nyo po, maaaring mangyari at posibleng umabot o humantong sila sa ganyang plano? Hindi malayo sa katotohanan 'yan. Kasi si Sara mismo ang nagsabi, 'di ba? Na nag-hire na siya ng assassin para patayin. Kumbaga, nasa sistema nila 'yan. Sabi mismo ni Las Cañas, na itong si Sara, talagang pinagpatuloy yung EJK nung siya na yung naging mayor. Tapos sinabi rin niya doon na may ilang instances na si Pulong mismo na may pinapatay na nakabangga ng ng sasakyan na motorsiklo. Kumbaga nasa sistema nila 'yon. Nasa katawan nila 'yon. Kaya kailangan din talaga mag-ingat ni President Marcos kasi instantly siya yung papalit eh. Si Sara yung papalit, balik sila sa pwesto ko. Anong mangyaring hindi maganda kay President Marcos. Parang it's just a regular day pagka may namamatay sa kanila. Parang ikaw nga magbigay ka ng reward eh. Pagka pagpatay yung adik mo, reward 1,000,000. Pag buhay, medyo mababa pa. Biruin mo yung gano'n na lang na panuntunan, medyo sablay talaga eh. Biglang nag-flashback sa akin yung kay Mayor Jed Mabilog. Yung para umabot kay dating Senador Franklin Drilon. Yung laban kontra droga nila, gagamitin nila o talagang ipinapa-aresto si Jed Mabilog para maging, kumbaga, hagdanan papunta kasi pinsan nga daw si Drilon. Bigla pong nag-flashback sa akin yun at saka yun nga yung ano tawag dito? Yung mga reward system po. Tingin ko baliktad yun, Sen. Sorry, maputol mo lang kita saglit. Tingin ko may iba akong paniniwala eh. Kasi kung baliktad yun, kung gusto mo talagang masolba yung droga, babaliktarin mo yung reward system. Like example, kung yung reward system is legal, babaliktarin mo yung reward system eh. Tingin ko ang dapat is, kung buhay yan, 1,000,000 makukuha mo. Pero pagkapatay na, wala na tayong mapapakinabangan dyan, patay na, tapos na-disgrasya pa natin, nalabag pa yung karapatang pantao. 1,000,000, kung buhay kasi, pwede mo pang anuhin yun eh. Kausapin o sino yung mga boss mo. Kung talagang gusto mong makuha yung yung pinakatuktok eh. I agree. Kung seryoso ka talagang tanggalin yung illegal na droga. Kaso nga, 'di ba, ang sinasabi nga natin, base dun sa mga testimonya ng mga testigo, yun, eliminate the competition. Pinapatay yung kompetensya. Tapos nung napatay. So ito yung lumalabas base dun sa mga na-collate na natin na ebidensya dun sa kaso ni Digong sa ICC. So si Duterte, yung nasa tuktok, siya yung nagbibigay ng utos. So dalawang branches. Isang branch, itong si Bato, ito yung nag-implement nung tokhang, yung double barrel, ganyan. Patayin yung suspected yung suspected na addict. Babalik po yan na humihina lang yung signal niya eh. Pero grabe, bilang kung ikaw si President Bongbong Marcos, ano ang mo? Tapos ganun yung narinig mo, buong pamilya mo. Yun lang. Syempre, ako naman, medyo, I think, yung mga mas kinakabahan talaga, yung mga followers. Kumpara, si PBBM, syempre, for you to be able to penetrate Malacanang siguro, it will take, you need to move mountains. Pero, ayan, sige, si Sentry. Okay.
Yun sinasabi ko, dalawang branches. So isa si Duterte sa gitna, dalawang branches sa ilalim niya. Si Bato, ito yung pag-implement ng tukhang, ito yung panakot sa lipunan. Patay-patay nila yung mga mahihirap para matakot yung middle class, yung mga politiko, lahat-lahat. Si Bongo naman nasa kabila. Siya naman yung special operations, sila yung tagapatay yung mga karibal ni Michael Yang. Si Michael Yang kasi yung partner ni Digong na drug lord eh. So, Yung ginawa niyang kailangan advisor. ginawa niyang economic advisor. So, kailangan nilang patayin yung mga domestic supply, yung may mga shabu laboratory dito. Ito yung mga pinapatakbo ng mga Chinese drug lords na nakakulong na, pero kailangan nilang patayin pa para talagang wala ng kompetensya si Michael Yang. Nung wala ng kompetensya, lahat ng supply ngayon pinapasok na sa customs. Ito na yung mga tonilaladang shabu na pinapasok at lumulusot. Magnetic lifter. Magnetic lifter, 'di ba yung sa cylinder, lahat yan. Ang dami pang nakalusot kasi 'di ba kanila si Paeldon. Biruin mo galit ka sa illegal na droga na presidente ka. Tapos itong si Paeldon, sa kanyan lumusot yung Magnetic. 6.4 billion shabu na nahuli lang accidentally doon sa nakalusot na sa warehouse. Inarbor, prinomote, nilipat sa Bucor. Tapos nung nasa Bucor, may mga nakalusot na mga Chinese drug lord na mga kasama sa triad ni Michael Yang na arbor. Yung GCTA, di ba? O lumabas, hindi pa rin pinarusahan. Prinomote ulit, nilipat ulit sa ibang pwesto. Makikita mo, ganon. Na kapag kaparte ng sindikato niya sa operation niya, ina-arbor niya. Si Michael Yang, di ba? Si Michael Yang, ginawa na ng report yan ni Colonel Asierto na drug lord yan, si Michael Yang. Anong ginawa ni Digong? Binaliktad niya si Asierto, yung gumawa ng report na PNP, pinapatay niya, ipinahunting niya, pinasuhan niya. Tapos si Michael Yang, inarbor niya. Biruin mo yan. Yung mga pinatay ng mga Pilipino mahihirap, ni wala ngang report sa PNP, ni hindi nga din nag-test nakursunadahan lang. Grabe pag-iisip niyan. Mo. So, kaya dito mo makikita na talagang ang lang yon, cover lang yung actually na parang galit siya sa Drugs. Para mapagtakpan niya yung sarili niyang kartel na tinayo. Opo. Since napag-uusapan na po natin ang dating Pangulong Duterte,